Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Nakakapit sa huli ang Token Text para kunin ang 93-85 Game 4 semifinals panalo laban sa Rain or Shine para lumapit sa pagpasok ng finals sa PBA Season 49 Commissioner's Cup na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Nakatakas ang Tropang Giga sa matinding opensa na ipinamalas ni Elasto Painters import Dion Thompson at umasa sa tambalang Calvin Oftana at RR Pogoy para makuha ang 3-1 abante sa serye. Sumiklab si Oftana sa second half para magtapos ng may team high na 26 na puntos kahit isa lamang ang naipasok nito sa 3-point zone sa 5 pagtatangka. Habang nag-ambag naman si Pogoy ng 22 markers, 4 na rebounds, 3 assists, 1 steal at 1 tapal. Nalimitahan lamang si Rondae Hollis Jefferson sa 17 puntos, subalit nakakuha naman ng 11 rebounds, 5 assists, 2 tapal at 1 steal. Nagtapos naman ng may 44 na puntos si Thompson, sahog pa ang 13 rebounds, 1 assist at 1 steal kung saan limitado lamang ang suporta na nakuha ng Elasto Painters sa kanilang local players kung saan 6 na puntos lamang ang nagawa ni Andre Karakut habang 4 na puntos lamang ang nagawa ni Adrian Nocum. Sa naunang laban, siniguro ng Northport na ang pangarap nitong pumasok ng finals sa PBA Commissioner's Cup ay buhay pa. Ginawa ng top-seeded Batang Pier ang lahat para hindi mabokya ng Barangay Ginebra 108-103 at mapalawig pa ang kanilang semifinal series. Halos hindi naramdaman sa unang 3 laban, nagpakawala si Arvin Tolentino ng halos triple-double na may 20 puntos, 9 na rebounds at 11 assists kasama na ang 4 na steals para pangunahan ang local players ng Northport. Nakagawa naman ng team high si Import Kadim Jack ng may 39 na puntos, 15 rebounds at 5 assists habang nag-ambag sina William Navarro, Joshua Munson at Paulo Taha ng 16, 14 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, plano ng Philippine Basketball Association o PBA na magkaroon ng laban ang San Miguel kontra Meralco sa makasaysayang Rizal Memorial Coliseum para sa kanilang ika-50 anibersaryo sa Abril 19 o Abril 9. Sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall na ang dalawang koponan ay magsusuot ng retro jerseys sa nasabing laban. Ayon kay Marshall, kausap na nila ang Philippine Sports Commission o PSC para sa naturang venue. Tanging ang San Miguel na lamang ang natitirang pioneer team sa liga, sila'y natalo ng Bolts sa Philippine Cup nitong nakaraang taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinalawig ng University of Santo Tomas ang kanilang winning streak sa 4 pagkatapos payukuin ang University of the Philippines 25-11, 25-23, 23-25 at 25-12 sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament na ginanap sa Mall of Asia Arena. Nakalikom ng 22 puntos si Reg Jurado, kasama pa ang 8 excellent digs habang nakapagrehistro si Angge Poyos ng 21 puntos para sa Golden Tigresses. Pinangunahan naman ni Kian Olanggo ang UP na nagtala ng 18 puntos habang nagdagdag si Joan Monares ng 13 puntos kung saan bumagsak ang koponan sa 2-3 record. Dinomina naman ng Far Eastern University ang University of the East pagkaraan ng malamyang panimula 25-23, 25-19 at 25-20 para sa kanilang ikalawang sunod-sunod na panalo.
Nanguna si Gers Petalio para sa Lady Tamaraos na may 12 puntos habang kapwa sina Mitzi Panangin at Chenny Tagaod ay nagambag ng 11 puntos bawat isa para tulungan ang FEU na mapaganda ang kanilang record sa 3-2. Pinangunahan naman ni Casey Cepeda at Nessa Bangayan na kapwa nagtapos ng may 14 na puntos para sa wala pang panalo na Lady Warriors. Sa men's division, madaling dinispatcha ng UST ang UP 25-18, 25-19 at 25-11 habang nananatiling perpekto ang FEU pagkarang isweep ang UE 25-16, 25-23 at 25-19. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.